Mag-lower na po tayo sa 5 chapter na binasa po natin, chapter 20 hanggang chapter 24. Ito po ay isang highlight po sa buhay po natin. Minsan lang po tayo mabuhay. At lahat po tayo, hindi natin alam kung kailan yung buhay po natin. Pinapakita po ng Lord sa mga storya na dinalagay niya dito na mapalad ang mga taong nalalaman ng katotohanan upang sila'y makapamuhay ng ayon at dun sa kalooban ng Lord. Kaya po kung ano man po yung mga pinagkatiwala ng Diyos, tayo po'y manalangin maging tapat. No? Kaya huwag po nating iisipin na ang buhay natin ay ayon lang o para lang sa atin. Meron po talagang responsibilidad na nakaatang po sa atin. Maaaring ngayon hindi mo pa alam or meron po na alam mo na sa mga nangyayari po ngayon sa paligid po natin, sa lahat, sa komunidad po natin, sa pamilya, sa bansa, sa probinsya, saan man po, leadership, family, lahat po, no? Tayo po lahat ay biyaya lang po talaga ng Diyos ang buhay po natin. That's why here po, no, pinakita ng Lord ang mga hari na to. Dami pong mga nagkasalat, naging karumal-dumal. Ang unang-una pong sinasabi ng Lord na naging dahilan po ng kanilang pagwasak o pagkawasak ng kanilang buhay ay yung hindi pagsamba sa Kanya. Doon na po mag-i-start kasi magsasarili ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong kagustuhan. Yung gusto mong gawin. No? Hindi na yung gusto ng Lord. Kasi po, maraming porsyento po na ang gusto natin, sigurado po, ay hindi makakabuti. Pero naniniwala po ako na ang kagustuhan ng Lord, pag inayan po natin, gustuhin natin yun, makakabuti po. Kagaya na lang po ng pagmamahalan, pagpapatawad, pag-iintindihan. Opo, ang pagmamahal po kasama po yung pagkokorek. No? Hindi naman po yung anin mo ng pagmali, kakampihan mo. No, you will do something para makorek yung isang bagay. If you are a parent, if you love your children, siyempre didisiplinahan mo sila, tuturuan mo sila. And if you are in a leadership, no, gagawa po tayo ng mga rules. And of course, there's a rules and there's something na kailangan madisiplina. Pero wag din po natin kakalimutan yung biyaya. No? Kasi minsan po naman, sobra naman po tayo dun sa rules at nakakalimutan naman natin yung biyaya. Na gusto naman po magbago ng isang tao, kaya lang sa sobrang ano po natin, no, legalistic, ay kailangan ganito. So alam nyo po, I do believe na we don't have any wala po tayong karapatan mag-judge, no? Pero God give us the wisdom on how we can help one another. Kasi lahat po tayo nagkakasala. And help one another to change, to realize, and to have a teamwork. Sa lahat po ng larangan ng buhay, ganun po talaga siguro. No? And here po, no, makikita po natin, meron po dito si Hosias na naging hari at ginawa po niya yung mga makakaya po niya. And praise God po, nasira naman yung mga bagay na ginawa doon sa mga Diyos-Diyosan, yung mga tinayo, no, at yung mga nagpapabayad ng panandiliang aliw, sinara po niya talaga yun. Kaya lang hindi pa rin po matapos yung galit ng Lord kasi nga may mga naging hari pa na talagang naging sukdulan po yung kanilang paglapastangan o naging kasuklam-suklam talaga yung buhay nila. At ang mahirap po, no, nadadamay po yung mga next generation. Kaya please, as we read the Word of God, ang isa pong gagawin ng Lord sa atin talaga is mapaparealize o bibigyan tayo ng realization na take responsibility of what we're living. Kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Mag-responsible po tayo sa mga ginagawa natin dahil ipagsusulit natin lahat yan. At may mga taong manadadamay, hindi lang po sa yung sarili natin. So, that's my highlight for today po, no? Ayan po natin na patuloy kausapin ng Lord ang bawat isa. As we read the Word of God, no? I know hindi lang po akong kakausapin ng Lord every time that we read the Word of God. And my prayer is, let the Lord, no, use this, no, para magkaroon din po kayo, lahat tayo, ng desire na basahin ang salita ng Diyos so that the Word of God will set us free. That's my highlight for today.
and God bless everyone po.